Mas dadami pa ang classrooms na ipatatayo ng Department of Education ngayong taon matapos lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang 2026 national budget kung saan ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking pondo. Kung saan-saan pa ito ilalaan, alamin sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, gamit ang 1.35 trillion pesos na budget na inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon, mas maraming classroom, bilang ng mga guro at dekalidad na edukasyon ang inaasang maihahatid ng administrasyon ngayong 2026. Ayon kay Education Department Secretary Sunny Angara, mula 5 hanggang 6,000 classroom lamang noong nakaraang taon. Lolobo sa 24,000 silid-aralan ang masisimulang ipatayo para sa mga elementary at high school ngayong 2026. Darami naman sa 65,000 teacher at teaching at non-teaching personnel ang maihahire. Bukod dyan, kukuha rin ng 448,000 na mga tutor ang DepEd na layong tulungan ang mga estudyanteng hirap sa pagbabasa at matematika. Mahalaga ito para matiyak na epektibong matututo ang mga estudyante. Samantala, Angelique, karagdagang 20,000 papasok na kolehiyo naman ang maaring maka-avail ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ayon sa Commission on Higher Education. Habang nasa 650,000 nais mag-training sa TESDA ang mabenepisyohan ngayong taon. Target ng TESDA na makapagbigay ng in-demand at napapanahong skill lalo na sa artificial intelligence para mapataas ang employability o kakayahang makakuha ng trabaho. Ang kasalukuyang budget sa sektor ng edukasyon ay pasok sa international standard at giit ng Malacanang, replikasyon ito sa hangarin ni Pangulong Marcos na mag-invest sa dekalidad na edukasyon na susi para magkaroon ng magandang trabaho at hanap buhay ang mga Pilipino. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.